presence of the Lord habang tayo po'y mananalangin. Sige po, dumulog po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Isang pinagpala po, Panginoon, ng umaga ang aming pagbati sa iyo. Salamat, Panginoon, sa bagong hininga na meron kami ngayon. Sa buhay na meron kami ngayon, Panginoon. Sa pag-asa na ipinagkaloob mo po sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Kung ano man yung mga bagay na tinangkilik at tinatangkilik pa namin sa umagang ito. Lord, galing ito lahat sa iyo. Kaya salamat o Diyos. Walang hanggang pasasalamat ang aming pong inaalay sa iyo, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagkaloob ng kagalingan sa bawat isa sa amin, na nagkaroon ng hindi magandang pakiramdam, Panginoon. Salamat o Diyos, salamat. Ikaw ang aming dakilang manggagamo. Salamat o Diyos. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kagalakan na meron kami ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat o Diyos. Salamat dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Salamat o Diyos. Upang kami po ay maging ganap, Panginoon, sa umagang ito, sa pagharap sa iyo. Linisin mo po kami, O Diyos, ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming buong katauhan, Panginoon. Ano man mga bagay na nasumpungan mo sa aming mga puso, sa mga kamalian, Panginoon. Sa aming mga makasalanang mata, Lord, sa mga dila namin, bagamat napakaliit na bahagi ng aming katawan. Pero Lord, ito yung madalas na pinagmumulan ng aming mga kasalanan. Kaya o Diyos, linisin mo po ito, Panginoon. Linisin mo po kami sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na hindi napapagod na maggawad ng pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Dahil, Panginoon, mahal mo kami. Kung paano mahal ka namin, pero higit sa lahat, Diyos, higit ang pagmamahal mo kaysa ikaw ay mahal namin. Kaya naman, ang lagi naming naisusukli, Panginoon, ang walang hanggang pasasalamat. Salamat o Diyos sa lahat ng mga ginawa mo at gagawin pa sa mga aming buhay. Lord, sa umagang ito, dinadalangin po namin ang aming pagsisimula, ang aming pananambahan sa umagang ito, sa lahat ng mga nakatayo sa pulpito at tatayo pa, Panginoon. Itago mo po silang lahat sa iyong banal na likuran. Ikaw ang magdingning sa kanila, Panginoon. Makita mo kami na ikaw lang ang pinupuri at sinasamba, Panginoon. Makapag-focus po kami sa umagang ito. At sa mga salitang dadalhin po ng iyong mensahero, Panginoon, pakalinisin mo po ito, Diyos. Magsilbi itong gabay, tabak, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay. Lord, itago mo po siya sa iyong banal na likuran at pagpalain kasama po ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Sa mga salitang kanyang ibabahagi, Panginoon, magmula sa umpisa, ay patuloy po namin itong ma-absorb. Hindi kami lalabas ng bahay-sambahang ito na hindi kami pinagpala nang dahil sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat po sa mga kamanghamanghang ipinararanas mo na sa pamilya ng Great Commandment Christian Church, Panginoon, na kung saan, Panginoon, pinagtatagumpay mo ang bawat isa. Lord, nakatayo kami dito dahil Ikaw ang lahat ng may gawa nito, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa katapatan mo sa buhay ng bawat pamilya ng Great Commandment Christian Church, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga ginagawa mong patuloy na kabutihan sa iglesia ng Great Commandment Christian Church, Panginoon. Salamat, O Diyos,
Tanging kaaliwan mo lamang po ang maranasan ng bawat isa sa panahon na kami sumasamba, nagpupuri at nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, salamat, Panginoon. Dinggin mo po kung ano man ang mga panalangin ng bawat isa. Lord, may kabagabagan man, may mga sitwasyon man ng bawat isa. Pero Lord, hindi mananaig yun dahil ang biyaya mo, ang grasya mo, Panginoon, ay pinagkaloob na po sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, buong gala kami na magpupuri at sasamba sa iyong dakilang pangalan. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagpapasalamat at pagdakila sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Hallelujah! Amen, amen. Sabi po sa awit 145 verse 1, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Are you excited po sa umagang ito? Amen? Amen. Dapat po talagang excited tayo kasi presensya ng Panginoon yung mararanasan natin. Pwede ba sa umaga na ito mapuno ng tunay na pagsamba at pasasalamat sa Panginoon? Sige lang. Hallelujah, Father God. Patuloy ka namin pagpupurihan sa tanggapin. Tanggapin mo, Panginoon, itong aming lungkot na pasasalamat, pagpupuri at pagsamba. Lord, open the floodgates of heaven, Father. Release your power
You are in the midst of us. Buhay ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. We thank you, Father, sa iyong presensya na ngayon pa lang patuloy nang lumayakap sa amin, Panginoon. Oo, totoo ang kagawa ng kaaway, pero mas totoo ang mga pangako mo sa amin. Sa umaga na to, sa our declaration sa aming buhay na patuloy kaming magtitiwala kahit gaano man kahirap ng sitwasyon. Alam namin na may Diyos na gagawa ng mga imposibleng bagay sa mata ng tao sapagkat sa iyo ay
sumamba sa ating pong Panginoong Diyos na tulay. Amen po? Mga nakakagandang lalaki dito sa lugar dito. Nakakapanibago ng ating pong bahay, sambahan dahil napakabuti po ng Diyos sa buhay po ng Great Money Christian Church. Kaya nakita naman po natin yung progreso ng pagpapagawa po ng ating pong bahay, sambahan. Puri po yung Panginoon. Sabi nga ay talagang kapag ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa kanya pong mga anak, yan, ginagamit lang po itong daluyan para po mapagpala din yung kanya pong iglesia ang ginabibilangan. Amen po ba ron? Yan, napakasarap po na sabi nga, sa Diyos lamang po tayo magtiwala. Yan, at lahat ay atin pong mapagtatagumpayan. At sa umaga din po na ito, yan, lahat ang atin pong magiging pag-aaralan din po ngayon ay patungkol din po sa kahalagahan po ng atin pong Biblia. Yan, salita ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba? Sabi na po ba tayo na makinig ng kanyang pong mga banal na salita? Yan, baga sabi nga, naisip ko kagabi yung ating projector, ihahabol sana para makita rin po dito. Ayan, naisip ko po kanina umaga na yung mga kable nga pala po na yan ay mga nakatali doon sa loob ng biga po na yan. Kaya, promise, by next week, yan, purihin po yung Panginoon at magagamit na po natin lahat. Yan, sabi nga na napipressure po kami dito ni JMI, nung nakaraang linggo, kinakailangan daw, meron na pong bubong o meron na pong flooring yung ating pong bahay sambahan kung darating nga po na linggo na ito. Mas pinili po namin na malagyan po ng bubong. Di po ba? Kasi nga naman po, ilang araw na nakakaranas po tayo ng pag-ulan. Kaya sabi ko nga, mas mabuti malagyan po natin ng bubong kaysa doon sa flooring. Bukas, yan, purihin po yung Panginoon. At masisimulan na po yung ating pong pag-sisimento po ng ating pong stage na ito. Kaya purihin po yung Panginoon. Sa umaga nga po na ito, yan, pag-aaralan po natin kung paano po tayo binigyan ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon patungkol po sa kanya pong mga salita. Yan, pinamagatan ko po itong empowered by the Word. Yan, empowered by the Word. Tao po yan sa Gawa, chapter 17, verse 10 hanggang 12. Yan, meron po tayong mga sandata. Meron po ba tayong mga Biblia? Yan, buksan po natin doon at babasahin po natin ng sabay-sabay. Yung una pong makakita, inaanyayahan ko pong tumayo. Yung makakakita po ng Gawa, chapter 17, verse 10 hanggang 12. Yan, makakakita rin po, pumiti pong tumayo at babasahin po natin ang sabay-sabay sa Gawa, chapter 17, verse 10 hanggang 12. Sige po, basahin po natin sabay-sabay. Ready, go! Ang gabi na iyon, pinapunta ng mga kapatid sila Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas mabuting kausapin ng mga Hudyo roon kaysa mga taga-Tesalonica. Piling-pili sila ng pag-ibig sa liwanag ni Pablo at sinasaksik sa araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang sinasabi niya. Sumasampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Grego, bawat na lalaki at mga babae kilala sa lipunan. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa po ng kanya pong mga banal na salita. At po tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Namin pong pagbubulay-bulayan sa umaga na ito. Patuloy Lord, nasamahan mo kami. Patuloy na bigyan mo kami ng karunungan, kaunawaan po Panginoon sa iyong mga salita.
at patuloy na magsilbing kalakasan po ito na aming pong mga spiritual na buhay. Lalo higit po, Panginoon, may bahagi din po namin ito sa aming pong kapwa. Salamat po, Panginoon, at ikaw po ay siyang mapapulihan namin sa umaga na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Yan, sabi nga po, doon sa ating pong nabasa sa aklat po ng Gawa, yan, chapter 17, verse 10 hanggang 12, ay pinapakita po dyan yung naging karanasan po ni Pablo, ni Apostol Pablo, nung siya po ay nangangaral doon po sa lugar po ng Berea. Yan, sabi nga, yung lugar po na yun, kung ating po ulit-ulit na babasahin, ay talaga sinasabi nga po doon na yung mga tao po doon, yung mga Hudyo po doon sa lugar po ng Berea ay talaga namang nung sila po ay napahayagan o na bahagi na ng mabuting balita ng Panginoon, yan talaga naman sila po ay sinasabi nga, sila po ay wiling-wili o talagang lagi po nilang kinasasabikan o hindi po nila kinakainipan yung pakikinig po ng banal na salita. Na naging isang huwaran din po ito. Hindi po gaya doon sinasabi po doon sa, hindi gaya po nung si Pablo po ay nangaral doon po sa lugar ng Thessalonica. Yan. Kaya nga po, kami itong lugar po ng Berea na ito, ay talaga naman yung mga pinapangaralan po dito, yung mga pinabahagi na ng kanyang po mga banal na salita, ay nasasabi nga po natin na sila po ay mayroong pong interes. Yung sila po ay mayroong pagnanais doon po sa salita ng ating pong Panginoon. Amen po? Sila po ay isang magandang huwaran na nakikinig ng mabuting balita ng kaligtasan para lalong-lalo na nga po nung si Pablo po ay nangangaral po dito sa lugar po ng Berea. Kaya sabi nga dyan na sila po ay wiling-wili, sila po ay laging sabi, hindi lamang po doon sa sila po ay nakapakinig, kundi yung mga kanila pong napakinggan na yun po ay kanila pong sinasaliksik pa. O talagang pagdating siguro nila sa kanila pong mga bahay, ay talagang pinag-aaralan pa nila ng higit yung mga salita na kanila pong narinig. Talagang pinagbubuhusan nila ng panahon na sinasaliksik po nila yung banal na kasulatan. Yan. Sabi nga, empowered by the word. Yan po yung ating pong pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayon. Sabi nga po na yung Biblia nga daw po, o yung mga salita ng ating pong Panginoon, ito daw po yung pinakamahalagang sandata na maaaring magkaroon yung bawat isang Kristiyano. Amen po ba ron? Sino po dito yung may Bible? Yan. Sino po yung walang Bible? Taas po yung kamay. Sino po yung walang Bible? Yun. Bili kayo. Hindi, sige. Kung yung walang Bible, meron po tayo mga Biblia dyan. Dati meron mga Biblia dyan na pinapamahagi din po doon sa mga walang Bible. Lapit lang po kayo sa po mga leaders yan. Meron po nga dalawa na walang dalang Bible. Sabi nga, napakahalaga po na meron po tayong mga Biblia na hawak-hawak o lalong-lalo na nga po pagdating po ng ganitong pagtitipon tuwing araw po ng linggo. Sabi nga, yan po yung magsisilbing sandata po natin. Yan, isipin po natin kung ano daw po yung magagawa ng salita ng Diyos upang bigyan tayo ng kapangyarihan o tayo po ay ma-empowered ng kanya pong mga salita. Yan, sabi nga, kung tayo daw po ay nagbabasa ng Biblia, tayo daw po ay ginagawang sundalo ng ating pong Panginoon. Amen po ba lang? Sino po maging sundalo ng ating pong Panginoon? Sabi nga ay na pagdating doon sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, ay talagang lahat ng mga nagpapabulaanan dito ay talagang may pagtatanggol mo. Magiging isang sundalo ka ng Panginoon para po sa pagpapahayag ng katotohanan ng salita ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi nga, sa pagbabasa din daw po natin ng Biblia, yan, ginagawa tayong malakas sa yung ating pong spiritual na buhay. Di po ba? Sino pong nakadanas ng habang ikaw ay nagbabasa ng Biblia, lalo kang nalambot, o lalo kang nawala, o lalo kang mga nadaig ng tukso, di po ba? Hindi. Dahil kapag ikaw po ay nagbasa ng Biblia, lalo tigit kung
bago mo magbasa, hinihiling mo sa banal na Espiritu na ikaw ay samahan, bigyan ka ng karunungan dito, na talagang lalakas ang iyong buhay spiritual. Amen po ba? Yan. At sa pagbabasa din daw po natin ng Biblia, ginagawa tayong yung ating pong pananampalataya ay buong buo. Po ba? Sabi nga ay kahit na ikaw ay pagtangkaan na patayin, talikuran mo lamang ang iyong sinasampalatayanan o talikuran mo lamang ang iyong pananampalataya. Sabi nga, maninindigan ka na kahit na naman gawin sa iyo ay hindi ka bibitaw sa iyong pananampalataya. Amen? Yan, sabi nga na ang Biblia, ito daw po yung pinakamabisa o yung pinakadakilang sandata po natin na maaaring magiging mabisang sandata po natin sa maaaring magawa po ng mundo upang mapagtagumpayan po natin yung lahat po ng gawa o yung ng ating pong kaaway na si Satanas. Yan, lahat. Ang Biblia, yan din po talaga yung mapapatunayan po natin, yung magiging mabisang pananggalang po natin upang mapagtagumpayan po natin yung lahat ng pagsubok, yung mga tukso, lalong-lalo na po yung gawa ng ating pong kaaway. Sabi nga kung makikita po natin yung kahalagahan ng paggamit ng Biblia, yan, ang Diyos ang gumagawa ng mga dakilang bagay dahil ginagana natin yung salita ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. Kaya nga po, meron pong 3 puntos kung paano po natin tayo binibigyan ng lakas ng salita ng ating pong Panginoon. Kung paano po tayo na-empowered ng salita ng ating pong Panginoong Diyos o ng Biblia. Ang una pong puntos, the Bible empower our witness. Yung ating pong pagsaksi. Yan. Sabi nga, kung hindi daw po natin alam ang salita ng Diyos, yan, paano po natin magiging, paano daw po tayo ating pong Panginoon. Yan. Kaya nga po, kailangan basahin po natin yung Biblia o yung salita ng Diyos upang tayo daw po ay maging mabisa sa ating pong pagsaksi o sa ating pong mga patotoo. Ano po yung sinasabi sa Gawa 6? Yan. 6 verse 9 hanggang 10. Babasahin ko po. Sabi po sa Gawa chapter 6, kapag minsan nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga at ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cyrene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Yan, sabi nga po, sinusuportahan po ng salita ng Diyos yung ating pong mga patutuo. Yan, kapag daw po nga tayo ay lumalim sa salita ng Diyos, yan, nagbibigay daan po ito sa atin na sabihin yung ating pong mga patutuo para po sa ating ba, sabi nga, di ba, maging sa ating pong mga ikinikilos, yan, sa ating pong mga pagsasalita, yan, makita pa lang tayo, yan, yung buhay na patutuo po tayo para po doon sa pagsaksi po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Mga ay na maging patutuo po tayo sa iba gamit ang tamang karunungan at ang paggamit ng mga matutuwid na salita. Yan, kaya nga po, sabi nga, yung salita ng Diyos, yan, sinusuportahan po ng salita ng Diyos yung ating pong mga patutuo. At ang letter B, sabi nga po, sinusuportahan ng salita ng Diyos yung ating mga ginagawang pagtuturo. Yan. Ano po sinasabi doon sa 2 Timoteo 3, verse 16 hanggang 17. Kaya sabi po dyan, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid ng ligong gawain, at sa pagsaway sa mga matuwid na pamumuhay. Pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod
ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan. Amen po. Sabi nga, sinusuportahan ng salita ng Diyos yung ating po mga ginagawang pagtuturo. Yan, ang salita ng Diyos, ito daw po ay makatutulong sa atin upang tayo po ay magturo. Yan, napaka palad po natin dito sa ating pong iglesia, yan dahil sa mga maraming mga ginagawa po natin mga Bible study, yan, maging mga adult, mga kabataan, yan, maging sa mga bata, ay maraming ginagamit upang sila po ay magbahagi ng salita ng Panginoon. Napakabuti po nun at naisasalin po natin doon sa mga susunod po nating henerasyon na yung ating po mga itinuturo na salita ng Diyos, ito din daw po ay magagamit po natin o magagamit din po nila para sa kanila din naman po mga susunod na henerasyon. Sabi nga, kaya talagang ugaliin po natin, lalo-lalo na nga po doon sa mga nagtuturo ng Biblia o sa mga Bible study na ating po mga ginaganap. Yan, ugaliin po talaga natin na pag-aralan po natin yung salita ng Diyos. Kaya naman doon sa mga, sabi nga, yung isang simpleng verse of the day, diba? Halos ikaw na natukahan na magtuturo kung ano yung verse of the day na ituturo mo, talagang pinagbubuhusan mo siya ng panahon, talagang pinag-aaralan mo siyang mabuti, binabasa, ulit hanggang sa ibigay sa iyo ng Lord yung dapat, yung kung ano yung ibig ipahihatid mo doon sa mga makikinig. Yan. Kaya nga naman, sabi nga na ikaw bilang isang tagapagturo o bilang isang tagapakinig, yan, dapat din naman na bigyan mo ng panahon o bigyan mo ng mga ganitong pagkakataon upang ikaw ay magkaroon ka ng kasabikan sa iyong puso na pupunta ako, agahan ko upang mapakinggan ko naman yung inihanda ng kapatid na ituturo sa akin. Di po ba? Hindi yung kung ikaw lang yung verse of the day o kung ikaw lang yung natukahan, ay talagang ang aga-aga mo. Gusto mo bahagi agad o ma-share mo agad doon sa yung mga tuturuan. Kaya sabi nga, kaya nga po, doon sa amin sa praise and worship ay talaga namang mayroon talaga kaming time na kinakailangan 7:45 na andito ka na at magsisimula na yung verse of the day. Yan, maging doon sa mga pag-aaral, mga intercessors, yan, talagang alas 7 pa lang dapat nasa church ka na at para mapakinggan mo yung ituturo ng gagamitin at tagapagturo ng kanya pong mga banal na salita. Yan, kaya naman po talagang dapat, yung parang yung binasa natin na text, yung sa gawa, yung sa mga taga-Berea, na talaga ng mga, hindi lang doon sa kanila pong napakinggan, kundi talagang sinasaliksik pa nila. O sila po ay willing-willing na mapakinggan palagi yung salita ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba? Sabi nga, ang salita ng Diyos, ito daw po ay makakatulong sa atin upang tayo po ay magturo. Itinuturo natin ito sa mga tao tungkol sa Biblia at ang tungkol sa kaligtasan at ang tungkol sa Espiritu Santo at yung tungkol din po sa ating pong tagapagligtas. Amen po ba? Yan, ang salita ng Diyos ay makatutulong sa atin upang tayo po ay maipaalam o maipahatid po natin sa ating pong mga tinuturuan yung kalooban po ng ating pong Panginoong Diyos at yung daan ng ating pong Panginoon at yung mga babala na ng Panginoon para po sa mga darating na araw. Diba? Napag-aralan po natin yan na saan nga hindi tayo titigil sa ating pong pagpupuri, hindi tayo titigil doon sa mga babala na binibigay po sa atin ng ating pong Panginoon. Diba? Na marami po na mga tayong nakikita naglipa na o pag-alagala dyan na nagtuturo ng mga maling aral. Diba? Nabibigyan po tayo sa pagbabasa po natin ng Biblia, nabibigyan po tayo ng mga warning. Diba ba? Yan. At yung letter C, sabi nga, sinusuportahan ng salita ng Diyos yung ating mga sinasabi. Yan. Hindi lamang po na basta lang po natin sinabi yan, kundi
sinusuportahan po yan ang salita ng ating pong Panginoon. Ano po sinasabi doon sa Filipos chapter 1 verse 27. Sabi po, kaya nga mga kapatid, yan, pagsikapan ninyo mabuhay ayon sa magandang balita ni Kristo, sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak rin akong kayo'y mananatili sa isang layunin at sama-samang ipaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Napakaganda po nung sinabi po ni Apostol Pablo. Sabi nga, nung kasi nga po siya po ay pupunta rin po sa ibang lugar upang bahagi ng kanyang po mga salita. Pinagtatagubilin niya doon sa mga kapatid sa lugar po ng Berea o maging saan man po siya magpunta na talagang ipagpatuloy yung kanya po mga nasimulan na pagbabahagi ng kanya po mga banal na salita. Kaya lahat ng ating po mga sinasabi, ito po ay hindi na po nawawalan ng kabuluhan. Ito po ay suportado po ng ating pong banal na kasulatan. Kaya sabi nga, pagbabasa ng Biblia o ng salita ng Diyos ay makaka-impluwensya po ito sa ating pong mga binabahaginan o sa ating pong mga kinakausap. At upang gawing banal at parangal yung ating pong mga ginagawang pag-uusap o yung ating pong mga ginagawang pagbabahagi ng kanya pong mga salita, dahil tayo nga po ay kinakatawan ng ating pong Panginoong Diyos. Di po ba? Kapag tayo po, lalo na nga po, kapag po ay nag-misyon, humahayong, talaga naman po lahat ng ating pong mga nababahaginan ng kanya pong masalita, tayo po ay representante ng ating pong Panginoong Diyos para po doon sa pagbabahagi. Dahil tinutuloy po natin yung gawain yung ating pong Panginoong Jesus ay narito pa sa lupa, yung kanya pong ginawang pagbabahagi ng kanya pong ng kanyang mga salita doon sa mga iba't ibang lugar. Bilang isang misyonero sa panahon nga po ngayon, tayo po ay kinakatawan ng ating pong Panginoong Jesus. Amen po? Sabi nga, hindi lamang po ng ating pong Panginoon, kundi dala-dala din po natin o tayo po ay kinakasangkapanan din po ng ating pong mga simbahan o ng ating pong simbahan. Kaya nga po sa pagbabahagi po natin o sa paghayo po natin sa ating pong pag-mission, tayo po ay nagpapakilala na tayo ay mga taga-Great Commandment Christian Church. Yan, layunin po natin na magbahagi ng mga salita ng Diyos, lalo-lalo na nga po doon sa mga taong hindi pa nakakarinig ng kanya pong mga banal na salita. At kaya nga po, sa pagbabasa po natin ng Biblia, yan, lahat po ng ating po mga sinasabi, o lahat ng ating po mga ibinabahagi, iyan po ay suportado po ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. At sa ating nga daw po pag-uusap o sa ating nga po pakikipag-usap, yan, sa ibang tao, tayo po ay nagkakaroon, yung mga mensahe po natin ay nagiging makabuluhan kapag tayo po ay patuloy na nagbabasa ng banal na kasulatan. Amen po para? Hindi lamang po yung kathang isip lang po natin, kundi sa ating po mga ginagawang pagtuturo, sa ating po mga ginagawang pagpapahayag, talagang naman po meron po itong kabuluhan. Meron po itong saysay sa lahat ng ating po mga sinasabi. Hindi gaya po dun sa mga kwentuhan lamang po. Mga kwentuhan dun sa mga kanto-kanto, sabi nga ay napakadaming kwento, pero wala namang kwenta, di ba? Napakaganda po na sa ating pong mga pakikipag-usap o sa ating pong mga usap doon sa mga tao ay talagang meron pong kabuluhan. Sabi nga, hindi tayo maaaring maging mabuting saksi o witness ng Panginoon kung hindi tayo mananatili sa salita ng ating pong Panginoong Diyos o kung hindi po tayo bumabatay doon po sa Biblia. Amen po ba? Kaya kung gusto niyo po na kayo po ay maging isang mabisang witness o patutuo, yan, magbabad po tayo sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Kaya pangalawa, kaya paano po tayo may power? Kaya sabi nga, the Bible empowers our warfare. Yan, ano po yung sinasabi doon sa Efeso 6?
Efeso 6, verse 10 hanggang 12, bilang pagbubukas, magpakatibay kayo sa alakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Yan, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. At sa verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutan ito, ang mga humbong espiritual ng kasamaan sa higpapawid. Yan, hindi po natin nakikita, hindi po natin namamalayan na meron palang mga ginagamit na instrumento yung ating pong kaaway, di po ba? Na sa ating pong pag-uusap o sa ating pong pakipagkwentuhan doon sa ating pong mga kapwa-tao, yan, meron pong ginagamit po minsan yung diablo o yung si Satanas upang tayo po ay kanya pong iligaw. Di po ba? Kaya nga sabi nga, hindi po yung ating pong kaaway ay talagang masasabi po natin na naglipa na po yan. Yan, kahit kung saan yan. Kaya nga po, sabi nga, maging sandata po natin yung salita ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. Ito po ang magagamit po nating sandata. Sabi nga, sa letter A, sabi nga, inilalantad ng Panginoon ang gawa ng kaaway sa pamamagitan po ng Biblia. Yan, mababasa din po natin yan sa unang Pedro 5 verse 8. Ano po siya sabi? Maging handa kayo at mapagbantay ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aalialagid at naghahanap ng masisila. Kaya sabi nga, lagi po tayong handa, lagi po tayong magbantay. Yan. Sabi nga, hindi porket matagal na natin silang kasama, yan, sabi nga nila talagang ginagamit o kung siya talagang sila yung ginagamit ng kaaway upang tayo po ay masilo, di po ba? O tayo po ay mabulit sa kasalanan. Yan, tinuturuan tayo ng Biblia at sinasanay tayo na makita yung kanya pong mga babala, di po ba? Alam mo naman na hindi para sa Panginoon yung ginagawa o yung nakikita, bakit pupunta ka pa ron, di ba? Maging, sabi nga sa Biblia, kaya makikita din po natin, maging yung madidinig din daw po natin, maging yung mga sounds o yung mga huni ng kaaway. Yan, sabi nga, at maging yung amoy, yung sabi nga, yung maging yung amoy din nga daw po ng kaaway, dapat napag-aalaman din po natin. Parang amoy ko yata dito amoy kaaway dito Yung, sabi nga, parang yung gano'n, at kalasan po natin yung ating pong mga senses. Yan, yung ating pong pagkita, yung pagtingin sa mga babala ng Panginoon na hindi karapat-dapat, di ba? Yung ating pong mga pakiramdam, yung ating pong pandinig. Yan, maging yung ating pong pang-amoy, yan talagang dapat ay lagi pong gumagana yung 5 senses po natin. Yan, talaga naman po na naandyan lang po yung ating pong kaaway na siya po ay umaali-aligid. Amen po ba? At sabi po, sa letter B, itinataas ng Panginoon yung ating energy sa pamamagitan daw po ng Biblia. Yan, itinataas ng Panginoon yung ating pong energy sa pamamagitan po ng Biblia. Ano po sinasabi sa Filipos 4:13? Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen? Sabi nga, lahat magagawa po natin sa kaloob dahil po sa kaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Yan. Ang pagbabasa daw po ng Biblia, ito daw po ay magpapalakas sa atin upang labanan po yung ating pong mga problema. Yan, yung ating pong mga pagsubok, yung tukso, yan, maging sa ating pong mga ginagawang paglalakbay, yan, iingatan po tayo ng Panginoon o tataas yung ating energy kapag tayo po ay humahayop o tayo po ay merong mga pupuntahang mga pag-aaral ng kanya pong mga banal na salita.
Yan, pinapalakas po tayo dyan ng salita ng ating pong Panginoon. Yan, maaari tayong manalo sa ating mga laban. Yan, dahil sa lakas na nakukuha natin sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba? Yan, sa pamamagitan nga daw po yan ng mga salita ng Diyos na ating pong nababasa. Yan po rin po yung Panginoon. At sa letter C po, mas higit ang maasahan natin sa Panginoon sa pamamagitan po ng Biblia. Yan, mas higit po yung maasahan po natin sa ating pong Panginoon sa pamamagitan daw po ng pagbabasa po natin ng Biblia. Ano po sinasabi sa Efeso 3, verse 20? Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kapangyarihang nagahari sa atin. Amen? At sabi nga ay talagang ang Diyos, ang Biblia sa Kanya pong mga salita, talaga pong makapangyarihan. At yung ating pong Panginoon Diyos, at yung Biblia, yan, Kanya po yung hiningahan, ay hindi po natin yan mapapasinungalingan. Ang lahat ng mga nakasulat po dyan sa Biblia, yan po ay tama at totoo. Amen po ba? Yan, isa po yan sa ating pong statement ng ating pong pananampalataya. Yan. Naniniwala tayo sa Biblia, naniniwala tayo sa 66 books na yan, na pinag-isa po niyan na hindi po yan magkakamali, hindi po yan nagkakamali. Yan. Sabi nga, sa pagbabasa po natin ng Biblia, yan, mananalo tayo sa ating pong laban dahil ang Diyos ay maaring humigit sa anumang hinihiling po natin. O sa lahat ng ating pong mga ginagawa, kapag po inilalagay po natin yung ating pong pananalig sa Kanya pong mga banal na salita o sa Kanya pong mga banal na salita. Yan. Pinasisigla po tayo. Letter D, pinasisigla ng Panginoon yung ating pong kasiglahan sa pamamagitan din daw po ng ating pong pagbabasa ng Biblia. Yan. Ano pa sinasabi sa Pilipos 4 verse 4? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayong lagi. Yan. Napaka sarap po na nasabi nga na sa pagbabasa po natin ng Kanya pong mga banal na salita, talagang andun po lagi yung kagalakan. Sabi nga kapag nabasa po natin yung Biblia, hinihimok daw po nito yung ating pong mga kaluluwa, yung ating pong diwa, o yung ating pong mga ginagawang pagsamba sa Panginoon, yung ating pong mga pag-awit, yung ating pong mga pananalangin. Yan, sa pagbabasa po ng Biblia. Yan, makatutulong din daw po yun sa atin upang labanan po natin yung kaaway sa ating pong pakikidigma sa Kanya. Di po ba? Sa salita ng Diyos o sa mga verses ng ating pong nasasaulo, yan talagang lagi po nating taglayan sa ating puso't isipan. Magiging sandata po natin yan sa pagharap po natin sa ating pong kaaway. Amen po ba rin? Yan, napaka-importante po, napaka-halaga sa bawat isa po sa atin na tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Sino po nagbabasa ng Biblia? Amen. Amen. Di po ba? Napakasarap. Di po ba na kapag tayo po sa simula pa lang ng araw o sa umaga pa lang na yung pagkagising, ay yung Diyos na yung Kanya pong salita, yung Kanya ating pong unahin, di po ba? Parang mararanasan natin na kumpletong-kumpleto na yung araw po natin noon, di po ba? Na pagka inuna po natin yung magpasalamat at magbasa ng Biblia. Yan. At binibigyan nga po tayo ng kasiglahan sa ating pong buhay. At ang pangatlo po, yan, yung pangatlo, the Bible empowers our works. The Bible empower our works. Yan, kapag iniwalay daw po natin yung Biblia, o ito po ay isang tabi natin sa ating pong mga gawain para po sa Panginoon, ano ang naghihikayat sa atin na maglingkod sa Diyos? Di po ba? Kasi iniwalay mo na siya. Mawawalan ka na ng tawag dito, mawawalan ka na ng interest sa iyong mga ginagawa. Amen. God empowers us upang tayo po ay gumawa o tayo po ay maglingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Kapag tayo po ay babad sa salita ng Diyos, yan,
Nasa niya, lagi tayong may kasabikan upang tayo po ay maglingkod po sa Kanya, di po ba? Yan, dahil sabi nga, the Bible empowers our works. Letter A, makikita natin ang pinagmulan ng ating pong paggawa o na ating pong mga ginagawang paglilingkod sa ating pong Biblia. Yan, makikita natin yung pinagmumulan ng ating pong paggawa sa Biblia. Ano po sinasabi sa Filipos 2, verse 13? Yan, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisip at isagawa ang kanyang kalooban. Hindi po ba? Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisip at isagawa ang kanyang kalooban. Yan, naglilingkod tayo sa Panginoon dahil siya yung ating pong tagapagligtas. Amen po ba? Naglilingkod tayo sa Panginoon dahil siya lamang yung at nakamit po natin yung kaligtasan na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Sabi nga, ang tagapagligtas at yung kaligtasan na ating pong nakamit na nasa atin po ngayon ay ang mapagkukunan daw po natin ng kapangyarihan. O ito po yung humihimok sa atin na maglingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba? Napakasarap po nun. Diba? Hindi lang nung ikaw ay unang na-born again o nung mong naranasan na tumanggap sa Panginoon o ikaw ay naligtas. Tinanggap po yung inaalok na kaligtasan ng Panginoon. Di po ba? Na sa mga sumunod na araw na yun ay talagang init na init ka sa paglilingkod, sa pagsunod, sa pagbabasa ng Biblia. Subalit, dumaan nga po yung mga pagsubok, dumaan yung mga problema na ginamit ng Diablo. Yung sinasabi nga natin kanina na yun ang nakapaghiwalay sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat patuloy tayong nagbabasa ng kanyang pong mga banal na salita upang tayo po ay patuloy na palakasin spiritually at tayo po ay kanya pong matulungan at sa atin po nakamit na kaligtasan yan, hanggang lumaon o hanggang tumatagal dapat lagi po tayong mainit sa ating pong ginagawa na paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. At letter B, sabi nga, makikita din daw po natin ang lakas ng ating mga paggawa sa Biblia. Ano po Filipos 4, verse 13. Yan, sinasabi po yan, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ano po ba? Kung wala ang lakas ng Panginoon, hindi natin magagawa ang ating mga trabaho, yung ating pong paglilingkod upang tayo po ay manalangin, upang papurihan yung Panginoon, upang tayo po ay mangaral ng kanyang pong mga salita, yan, magbahagi ng kanyang mga salita at makilahok sa lahat po ng gawain ng ating pong Panginoon. Yan po, maging yung gawain po ng ating pong simbahan. Yan, kaya nga po, sabi nga, patuloy yung ating pong pagbabasa ng kanya pong mga banal na salita. Napakahalaga po, napaka-importante po talaga ng Biblia sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Yan, letter C, yan, makikita natin yung mga struggles natin ng ating pong mga gawain dito din daw po sa Biblia. Ano po sinasabi sa Juan 16:38? Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Yan, magdaranas tayo ng kapighatian sa mundo ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, mapagtatagumpayan ninyo ang sanlibutan. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan. Sabi nga, habang gumagawa tayo ng paraan para sa Panginoon, yan, mararanasan natin yung pressure, di po ba? Habang tayo po ay gumagawa o naglilingkod sa Panginoon, dadaan tayo sa mga pagsubok, dadaan tayo sa mga kahirapan, o dadaan tayo sa mga problema. Hindi naman po tayo exempted sa mga pagsubok, di po ba? Mga Kristiyano, sabi nga, mentras na ikaw po ay lumalapit sa Panginoon, yan, marami kang mga pagsubok na dadanasin.
Kaya kinakailangan ay tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang humiwalay sa salita ng Diyos. Panatilihin mo palagi yung magpasa, dinidiliin mo ito, pagbulay-bulayan mo ito, at ito po ay iyong mapagtatagumpayan. Sabi nga, yung sa mga pagdurusa po na yan, yun yung sinasabi nga, tribulation. Yan, ngunit patuloy lang tayo na gumawa at maglingkod sa atin pong Panginoon. Amen po? Ano mga pagsubok na yan, ano mga pong mga kahirapan po na yan, ano mga pong mga problema, yan, pagkatiwala po natin yan sa atin pong Panginoong Diyos. Sabi nga, napagtagumpayan na po yan ng ating pong Panginoon. Yan, sa pamamagitan nga daw po, ng paglingon po natin sa ating pong mga pinagmulan, yan, sa ating pong lakas, sa ating pong pakikibaka, sa salita ng Diyos, maaari tayong magkaroon ng kapangyarihan na gawin ang gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Kaya nga po, sabi nga, panatilihin po natin na magbabad sa salita ng Panginoong Diyos. Yan, panatilihin po natin na pagbulay-bulayan, kanya pong mga banal na salita, at lahat ng ating pong mga ginawa bilang isang tayo po ay magiging isang buhay na patutuo para po sa ating pong Panginoon. Ba, maging yung labanan na ating pong mararanasan, yan, ating pong mapagtatagumpayan po yan. Maging yung mga struggles po na ating pong nararanasan, ating pong mapagtatagumpayan yan. Dahil lang po doon sa pagbabasa po natin ng Biblia. Amen po ba? Yan, at sa atin nga pong pagtatapos, sabi nga, kung wala ang salita ng Diyos o yung Bible, tayo po ay walang kapangyarihan. Wala tayong magagawa kung wala ang salita ng Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin upang gawin ito. Ito ba? Yan, mga napag-aralan po natin. Sabi nga, kung wala ang Diyos at ang kanyang salita, wala tayong kapangyarihan sa ating pong pagsaksi. O para tayong kapangyarihan upang tayo po ay mag-witness. Ito ba? Kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, kung hindi ka nagbabasa, yan, paano mo ma-share yung kaligtasan? Di po ba? Na paano mo ibabahagi yun sa mga tao yung nakakasalamuha. Na dapat magbasa ng Bible, yan. Wala tayong kapangyarihan doon sa labanan. Di ba? Hindi natin nalalaman na ginagamit na pa ng diablo yung mga ganung bagay at sinisigihan pa rin natin, umaayon tayo. Yan, hanggang sa tayo po ay nagkakasala o tayo po ay lumalayo sa ating pong Panginoon. At kung hindi daw po tayo nagbabasa ng Biblia, wala tayong kapangyarihan para po doon at tayo po ay maglingkod sa ating pong Panginoon. Mawawalan po tayo ng interes. Kaya nga po, sabi nga, sa pagbabasa po natin ng Biblia, yan, lalo po tayo nagkakaroon ng init, nagkakaroon po tayo ng interes na maglingkod sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. Amen po ba? Yan, sabi nga, mararamdaman mo ba na wala kang lakas ngayon? Yan, mahina yung spiritual na buhay. Kapatid, yan, ito po yung marahil mga oras upang tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoong Diyos. Makipag-usap po tayo, manalangin po tayo, nabigyan po tayo ng karunungan ng ating pong Panginoon. Nabigyan po tayo ng lakas, ng discernment po natin para po sa ma-discern po natin yung mga gawa ng kaaway at tayo po ay buong puso na maglingkod sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. Amen po ba? Yan, napakasarap po na sabi ko nga noon na siguro kaya lang ako umiiwas noon lagi sa pagtawag sa mga ng atas na pagtuturo ng kanya po mga banal na salita. Siguro parang na pag-iisip-isip ko ngayon siguro nga na kaya lang ako umiiwas noon nung mga ganung gawain ay dahil tamad ako magbasa ng Biblia. Balik, sa patnubay na binibigay ng Lord, and lagi ko rin pong kahilingan sa panalangin na patuloy niya pa rin po akong bigyan ng karunungan sa pag-aaral ng kanya pong mga banal na salita. And sabi nga ay, hindi naman ako nananaman na, ilang taon na rin baga ako nagpapastor, diba? Na 2015, mag-6 na taon na. Sabi ko nga, hindi naman ako doon nananaman, kundi tinitignan ko rin yung mga nag-mentor sa akin na magpatuloy o magpagamit sa Panginoon upang magbahagi ng kanya pong
mga banal na salita. Sabi nga, huwag po natin kalilimutan yung pundasyon po, yung ating pong Biblia. Yung pagbabasa po ng banal na aklat. Yan, pagkakat sabi nga, linggo na ngayon, nakapagbahagi na ako, mag-relax na ba ako? Kinabukasan, hindi po, mga kapatid. Sabi nga ay, patuloy na magbabasa, iisipin muli, o mananalangin ka uli sa Lord upang kung ano uli yung susunod na ibabahagi mo. Magagamit ka uli ng Panginoon para po sa pagbabahagi ng kanya po mga banal na salita. Ay napakasarap po nun. Sabi nga, marami po na sa amin po, nung kami po ay nag-aaral sa ISOM, sabi nga ay napakadami po ng mga matatandang pastor na talaga, mayroon na mga 30 years na nagpapastor. Ako lang po yata talaga yung pinakabata doon na nagpapastor na talagang sinasabi po nila na kapag kayari mong magpahayag o yung ganito, kapag kayari mong mangaral, talagang parang pakiramdam mo sa katawan mo, ikaw ay nangihina. Pero sa kabutihan pala, talagang ikaw ay patuloy nakakapit sa biyaya ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, at sa Holy Spirit na talagang ikaw ay muling palalakasin at bibigyan ka na naman po ulit ng panibagong karunungan para po sa pagpapatuloy na pagbabahagi ng kanya po mga banal na salita. Siguro ganun din yung mga nararanasan nung nagpa-Bible study, yung mga nagtuturo ng mga small group, di po ba? Na talagang pinagbubuusan po yan ng panahon upang pinaghahandaan yan upang may bahagi mo. Yan, talagang napakahirap po. Yun ang nakikita ko noon, kaya ayaw na ayaw ko na maglingkod sa Panginoon bilang tagapangaral ng kanya po mga banal na salita. Pero purihin po yung Panginoon dahil siya po yung nagbibigay po ng mga karunungan o siya po yung nagbibigay ng mensahe upang maiparating sa mga tagapakinig. Amen po ba ron? Maging po natin yan, huwag po natin panghawangan yung ating po mga karunungan, yung sariling karunungan. At sabi nga, di po ba, yung kaisipan po natin, hindi po kaisipan ng ating po Panginoon, di po ba? Mas malawak po yung kanya pong kaisipan. Kaya sa kanya po tayo magtiwala, sa banal na kasulatan yan, binigay na po sa atin yan upang maging gabay po natin para po sa pagtuturo ng kanya po mga banal na salita. Amen po ba rin? Salamat po sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Tunay nga po Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Napatuloy po namin napag-aaralan. Lord, salamat sa iyong mga salita na ito. Nawa ay patuloy, nakasabigan po namin palagi yung pagbabasa ng iyong mga banal na salita ng Biblia. Lord, magamit po namin ito sa aming po mga ginagawang pagbabahagi. Maging buhay na patutuo po kami po Panginoon na sa ganoon ay patuloy, ikaw po yung siyang makita sa aming po mga buhay, sa aming po mga kilos, sa aming po mga sinasabi, ay ikaw po yung siyang patuloy na kanila pong maranasan. Patuloy na sa aming pong patuloy na pagbabahagi ng Panginoon, yung mga banal na salita na ito, patuloy Lord, samahan mo kami palagi, bigyan mo po kami palagi ng karunungan. Sa iyo po kami umaasa po Panginoon na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan po Panginoon sa anumang tahakin po namin sa aming po mga buhay. Salamat po Panginoon at patuloy na ikaw po ang siyang aming pong mapapurihan, madakila sa aming po mga buhay. Salamat po. Ito po yung aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. Tunay nga na ang susi daw po ng ating masagana at matagumpay na pamumuhay ay ang ating salita ng Diyos. Joshua 1:8 po yun. Sa ating pong pagbibigay, hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang Kawikaan 11, talatang 24. Sabi po dito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Yan po. Sa ating pong pagbibigay, hindi lang ang tumatanggap ang nakikinabang
maging ang nagbibigay. Napupunan ang pangangailangan ng iba kapag tayo ay nagbibigay. Nabibiyayaan tayo kapag tayo ay nagbibigay. Kaya naman, kayang paramihin ng Diyos ang ating mga ibinibigay. Kaya sa buhay ko po, mula po nung nag-asawa ako, nag-umpisa po kami sa wala, hanggang sa nagkaanak po kami. Kaya umasa po ako sa salita ng ating Panginoon na sa bawat pagbibigay po natin, meron po, kumikilos po yung Diyos upang pagpalain po yung buhay natin. Kaya naman po, ayan, nakita niyo naman po sa anim na anak ko po. 5 na po yung napagtapos ko. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sa pagkilos niya sa buhay namin. Binabayan niya po kami, tinbayan niya po ako. Binigyan niya po ako ng wisdom upang yung lahat po ng tinatamasa namin ay nanggaling po sa Kanya. Kaya hayaan niyo po na manalangin po tayo para po sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos, maraming salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat po sa mga pagpapala na walang hanggang pinagkakalugmit po sa amin. Kaya naman po Diyos, narito po kami upang ibalik po namin yung mga pagpapala, biyayang pagpapala na binibigay niyo po sa amin. Maraming salamat po, nawa o Diyos. Ito po ay magamit sa iglesia ito upang makatulong sa mga gawain po sa pagpapagawa ng iglesia ito. Purihin ka, madakila ka, maluwalaki ka. Ito po ang aming samang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong magbigay. Ayan, bigyan nga po ulit natin ng papuring palakpak ang Panginoon. Ayan, para po sa ating mga announcements. Ayan, patuloy po tayo na stay connected sa ating po mga Facebook. Ano po, alam naman po na natin yan, yung lahat po ng mga sinasabi dito, linggo-linggo, ano po, kailangan lang po talaga, siyempre, internet. Kung wala kang internet, data. Yan, magpanood po tayo. Kaya po, mahalaga po na tayo, yan, yung technology po na meron po tayo,
ay ating ginagamit para kahit hindi po tayo nakaka-attend ng ating pong face-to-face na pananambahan, yan through online po, yan nakakasama pa rin po natin ang isang isa. Sa Diyos po ang papuri. Yan, patuloy pa rin po, pinapaalala sa atin, syempre, yung protocol na sinasabi. Yan, ang pagsusuot po ng face mask, face shield, yan, at kung tayo naman din po ay walang kinakailangan, hindi po natin kinakailangan lumabas, yan, mag-stay na lang po tayo ng bahay. At kung tayo naman po ay makikihalubilo yan sa ibang mga tao, ugaliin po natin yan yung social distancing na tinatawag na at least 1 meter ang layo po ng ating pong katabi. At kung tayo po ay mag-uusap, yan at least iklian lamang daw po natin. Yan, so yan po ang protocol na sinasabi po at yung ages 15 pababa at saka yung 65 pataas ay hindi pa rin po pinahihintulutan dahil nga po sila po yung mga vulnerable persons o yung mga mahihina na paling-palang yung kanila pong mga immune system kaya po madali po silang dapuan po ng karamdaman. So salamat po sa bawat isa na nagpapatuloy na sumusunod po sa government protocols kasi para din naman po sa ating kaligtasan yan. Yan, siguro po, yung sa mga, sabi ko nga kanina, di ba, stay connected sa mga basa na yung ating prayer and fasting na gaganapin. Yan, ang ating pong iglesia ay makikiisa po yan, sa prayer and fasting. Siguro hindi naman po lingid sa bawat isa sa atin kung ano po yung pag-aayuno. Yan, marami pong benefit ang pag-aayuno. Kaya ito po ay hindi lamang po para sa mga intercessors, sa mga church leaders, kundi para sa bawat isang mananampalataya. Yan, sinasabi po dito, yan, ang pag-aayuno po, ito ay ang pagpapakita po natin ng pagpapakumbaba at paglalaan po natin ng ating sarili sa ating Panginoon Diyos. At dito po ay tumutulong sa atin na maging sensitibo po tayo sa banal na Espiritu. Makikita po yan sa Gawa 13 verse 2. Yan. Kung tayo po ay nakikinig sa 702 DZAS, sinasabi po doon sa isang station ID po nila, yan sinasabi po ni President Dan Pura na marami na pong mga simbahan ang naggumanap yan ng prayer and fasting. Alam naman po natin yung sitwasyon po natin sa kasalukuyan. Hindi lamang po na 2020, kaya nagkaroon ng pandemic. Kung hindi magpasa hanggang ngayon, ito po ay nagpapatuloy. At dumagdag pa nga yung sinasabi pong UK na variants. Ano po, siguro hindi naman po lingid sa atin. So, ano po ang panawagan sa atin bilang mananampalataya? Na tayo po ay manalangin at mag-ayuno. Magsisimula po yan sa araw po ng bukas. Ano po, kung ibabrowse po natin at i-open po natin, i-download po natin yung nakalagay po doon o kung hindi pa man, encourage po natin yan si Brian na everyday, ano po, mag-start po kasi yan ng January 25, bukas nga po, sa page 22, nandoon po, ang Diyos ang higit na nangingibabaw sa lahat. Exodus 15, papangunahan po yan ni Pastor Erwin. Yan, January 26, Tuesday po yon. Ang Diyos ay hindi nagbabago mula po sa Hebreo 6 verse 17. Page 26 po yon. At sa page 30, araw po ito ng Miyerkules, January 27, ang Diyos ay makapangyarihan. Instead po dito sa ating bahay-sambahan, yan, darako po tayo sa aming tahanan. Kasi po yung internet po dito is medyo hindi po siya ganun kalakas. Yan, sukuriin po ang Panginoon. Doon po sa amin ay medyo malakas naman po. Yan, kaya po magdidire-diretso. Alam niyo po yun, mahirap po kasi yung nanonood na puro ikot ng ikot, diba? Yung naglo-loading. Yan, so ayan po sa Miyerkules, sama-sama po tayong pupunta doon po sa aming tahanan at doon po ay
manunood at makikiisa po tayo doon sa gagawin nga pong pananalangin. Amen po ba doon mga kapatid? Yan. At sa ganon, makikita po natin yung mga ginagawa din po nila kung na-miss man po natin yung first and second day. Pero as much as possible po, yan, alam ko yung data parang mura lang din naman siya, di ba? Mag-load po tayo at mag-data, yan, gamitin po natin yung data para tayo po ay makapag-online din. Yan. January 28, Thursday po yan, ang Diyos ay makatarungan. Si Pastor Ambe naman po dito sa page 34 yon. Yan, then, ang huling bahagi po, o huling araw yan, ang January 29, Friday po, tayo na po ang mag-host niyon. Ano po, so, kasama po, inihilingan po ang praise and worship team. Yan, siyempre po tayo pong lahat, para sama-sama din po. Doon pa rin po yon sa aming tahanan, dahil naka-online po tayo. Kasama po natin, o mapapanood po tayo, hindi lamang po ng ating mga kapatiran, maging ng buo pong Community Discipleship Center, at iba pa po mga Christian yan, churches dito po sa buong Bataan. Amen po ba doon? Susundan po ba? So, ito pong pag-aayunin na to ay panawagan po para pakikiisa po para sa nating mga mananampalataya sa nangyayari po dito sa ating bansa sa buong daigdig. Yan, it's high time po na mag-involve po ang bawat isa sa atin. Hindi po natin hayaan lang, may intercessor naman kami. Nandiyan naman si pastor, nandiyan naman si leader. Yan, lahat po tayo ay inaanyayahan na makiisa po sa gawain na ito. So, ayan po, before 6 p.m., yan, sana po makapunta na po kayo, yan sa aming tahanan po, at gayon, araw po ng Miyerkules at araw po ng Biyernes. So, dito po, pag na-browse nyo po, na-open o download, yung po nga, prayer and fasting guide, makikita nyo po doon kung ano-ano po yung ating dapat gawin. Sa pag-aayuno, hindi po ito katulad ng ginawa ni Jesus na baka 40 days naman yun, Diyos siya. Dito po, ini-encourage po tayo na mag-ayuno ng kahit, yan, may mga choices po. Una, tubig lang, yan, o kaya naman sabaw o inumin lang, o kaya ano ba yung gusto mong ipag-ayuno, i-fasting, ibig sabihin mag-i-skip ka. Yan, agahan, tanghalian o hapunan. At hindi naman yung, hindi ako nag-agahan, mag-text na nga lang ako dito o mag-online, ganyan, hindi po. Habang kayo po ay nag-aayuno, tayo po ay nananalangin. Meron din pong guide doon. Ano po? So, yan, sana po, makiisa po ang bawat isa. Kung hindi pa po kayo naka-connect, yan, sa atin pong GCC Online, at meron naman po kayong cellphone at nahihirapan po kayo, please lang po, approach niyo po si Brian, o yung mga kabataan po natin, dyan magagalingan. Ako, hindi ko rin po alam yan. Yan na, nagpapaturo lang po. Pero, ayan po yung technology, i-utilize po natin, gamitin po natin ng tama, ng maayos, ano po, na sa ating pag-aayuno, tandaan po natin, naroon po yung pananalangin, meron po kasing sasagutan everyday doon. Doon po tayo kailangan nating gawin. Kaya talagang dapat, naka-download po yun sa mga cellphone natin. Ano po, amen po ba? Nasusundan po. Yan, kung hindi man po maliwanag pa o mayroon po tayong katanungan, please feel free po, pwede po natin kaming i-approach o yung doon po sa ating mga group chat, may YBF naman pong page, may ABF page, yan. Meron pa po tayo hanggang mamayang gabi, ano po, magtanungan po tayo dyan. Para po araw ng bukas, start po natin na nakikiisa po tayo sa prayer and fasting na ginagawa po, hindi lamang po ng taga-Bataan, kundi sa buong bansa. And I'm sure, yan, sa buong, sa buong daigdig, yan, lahat ng kakristyanuhan ay meron pong prayer and fasting na nagaganap. So, sa Diyos po ang papuri. Yan, maraming salamat po. Meron bang mga birthdays, kapatid? Yan, right after po ng ating pananambahan, ano po, maaga pa naman, o alas 10 pa lang, meron po tayong middle size sa ABF and YBF. Kung meron po tayong mga, alam kong marami pong inihandang pagtuturo yung ating mga leaders. Ayan, sige po.
Batiin na po natin ang may birthday. January 20, si Baby Morgan Enriquez. January 21, Nina Esteban. At January 27, si Paul David Silvestre. Happy birthday po sa inyo. Sige po, kung sila po ay narito, please come forward po para may panalangin po kayo. Church, stay po tayong lahat para po sa ating closing prayer and benediction. Ito mga kapatid. Sige po mga kapatid. Release po tayo ng pagpapala para po sa kapatid po natin na nagdiwang ng kanya pong kaarawan noong 20. Sige po tayo po natin manalangin. Tuloy nga po Panginoon, kayo po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa buhay ng ating pong kapatid po Panginoon na nagdiwang ng kanya pong kaarawan. Lord, salamat sa panibagong taon na itinagdag mo sa kanyang buhay. Dalangin po namin na patuloy mo siyang samahan, patuloy mo siyang ingatan po Panginoon, palakasin, bigyan ng kalakasan ng kanyang physical na pangatawan at maging mga biyaya at pagpapala at patuloy po kami nagre-release sa bata po na ito, maging sa kanyang po buong pamilya. Palain po siya, nawa, maging matagumpay yung kanyang pong buhay, pumulong sa kanyang pong pag-aaral. Patuloy Lord, na bigyan ko siya ng karunungan. Salamat Panginoon, at patuloy Lord na lahat ng kanya pong nais na makamtan po Panginoon, patuloy Lord, na sa'yo po namin ito ipinagkakatiwala po Panginoon. Samahan po siya palagi at ingatan po Panginoon. Salamat po. Lagi sa mga kapatid din po namin na mga hindi po namin nakasama na magdiriwang ng kanilang pong arawan. Patuloy Lord na mga biyaya at pagpapala ay patuloy po namin i-release sa mga kapatid po namin na ito. Patuloy mo silang samahan, patuloy mo silang gabayan po Panginoon sa lahat ng aspeto ng kanilang pong mga buhay. Salamat po Panginoon. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Tunay nga po Panginoon, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa dakilang araw po na ito na yung pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat sa iyong presensya na patuloy po namin nararanasan. Kanina pa, nasimula ng aming pong pananambahan. Lord, alam po namin na sinasamahan mo yung bawat isa po sa amin. Salamat sa iyong mga salita na patuloy po namin napapakinggan. Nawa, patuloy na tumimo ito sa aming mga puso at isipan. Maging sandata po namin ang iyong mga banal na salita na ito sa paglaban po sa kaaway po Panginoon. Patuloy Lord na ikaw po ang siyang aming pong napapupurihan sa lahat ng aming pong mga ginagawa. Salamat po Panginoon. Maging sa amin din po mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Malangin po namin, patuloy po silang samahan, ingatan, bigyan ng kalakasan ng kanila po mga physical na pangatawan at sa lahat ng kanila po mga ginagawa ay tagumpay ay kanila po mararanasan. Salamat po Panginoon at patuloy magiging mga pastors po namin at kung nakakasama sa iglesia na ito tuwing araw po ng linggo. Patuloy Lord, nabigyan mo po sila ng karunungan, kalakasan ng kanila po mga physical na pangatawan kay Pastor Dan, Pastor Erwin, maging kay Pastor Jimmy, kay Pastor Randy po Panginoon, maging kay Pastor Rodel po Panginoon, na matyagang nagtuturo na bawat isa po sa amin dito ng choir. Patuloy Lord, ang mga biyaya at pagpapala ay patuloy niyo rin pong iparanas sa mga pastors po namin ito po Panginoon. At sa lahat ng mga idinago mo ngayong araw po na ito, sa aming pong pananambahan, mga kapatid po namin na narito, patuloy Lord na ikaw po ang siyang magbigay po sa kanila ng katagumpayan sa lahat ng kanila pong mga ginagawa. Mga biyaya at pagpapala ay patuloy din po nilang maranasan sa kanilang pong buhay. Patuloy Lord, dalangin po namin, ingatan mo yung bawat isa po sa amin, sa aming pong pag-uwi, mag-isa amin din po mga pag-aaral sa middle-sized group po Panginoon. At patuloy Lord na ikaw po ang siyang amin pong maranasan. Salamat po Panginoon at patuloy Lord na sa iyo po namin pinagkakatiwala ngayong araw na ito na kami po ay patuloy mong bibigyan ng
kayo sa lahat ng ating pong mga gagawin. Nawa ay taglayin ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you.